Inupo si Eric ng dalawang pulis. May plaster ang bibig nito at nakaposas ang dalawang kamay. Halata din ang tinamong bugbog nito na nilinis na. Tumayo ang dalawang pulis sa pintuan at may dalawa pang security na kasama nila sa plano. Mga mata nilang nag-uusap, pinilit ng itagong emosyon. Mag-uusap sila sa ibang panahon. Nadidinig ng ama niyang kanilang usapan sa kabilang kwarto. Sa ilalim ng annulment papers ay may instructions upang makatakas si Eric. Nahuli ka din sa wakas. Napakakapal ng mukha mo. Basahin mo mabuting annulment papers bago pirmahan. Hindi ko kayang manatiling nakatali sa demonyong kagaya mo. Wala kang kasing sama. Ani ang pilit na tinatapangan ang boses sa kabila ng nerbiyos. Nagpupumiglas ang binata at pilit kumakawala sa posas. Eric, huwag ka nang magpumiglas. Iaatras ko ang demanda sa oras na pirmahan mo yan. Kaya basahin mo na. Pinandilatan niya ito ng mata. Kailangang mabasa nitong dapat gawin. May escape room, ang exclusive room na tanging mommy niya at siya ang nakakaalam. May liligtas ito sa sandaling makapasok sa escape room. Lumapit siya at sinampal ito ng malakas, sabay duldul sa mukha nitong papel. Nabasa nitong nais ng ipabasa. Hayop ka, pinagkatiwalaan kita, tapos ganitong igaganti mo sa akin? Ani ang pinagbutihan ang drama, bumalik siya sa upuan. Bibigyan kita ng ilang minuto para basahin at pirmahan ng annulment. Tapos na tayo. Ayoko makita ka pang muli. May kasunduan ka rin na pipirmahan na hindi ka lalapit sa akin kahit na kailan. Hinintay niya ang senyales. Ang pagtango nito na tandang naunawaan nitong dapat gawin. Marahang tumangong binata. Matimang paglalapat ng kanilang mga mata. Biglang nag-blackout. Nawala ng kuryente at lumabas ang masangsang na gas. Automatic na magbubukas ang pinto kapag may detect na sunog o kemikal sa loob ng kwarto. Teka, bakit naputol ang koneksyon sa loob ng private room? Puntahan niyo si Sandra! Sigaw ni Don Eduardo mula sa kabilang kwarto. Umabot ang usok hanggang sa labas at nawala ng kuryente sa buong building. Nailabas ang bodyguards ang walang malay na si Sandra. Agad na tumawag ng ambulansya upang isugod ang dalaga sa ospital. Shit! Nasaan si Eric? Hanapin niyo, imposibleng makalabas yun ng building. Nagiigting ang ugat sa leeg ni Don. Sinipa nitong pinto ng private room. Paano naglahang parang bulang lalaki? Nagpunta ang Don sa loob ng CCTV room. Walang ibang makikita sa loob ng private room kundi 4 na sulok, long table at 10 chairs. Pati dekorasyon nito isang maliit na painting lamang. 5 minutong nawala ng kuryente at sapat upang makatakas sa Eric. Putol ang kuha ng CCTV. Ang sabi ng IT department ay hacking ang nangyari, kaya nagkaroon sila ng power interruption. Nagmulat ng mata si Sandra. Dad, ano nangyari? Nakatakas si Eric. Kasalukuyang nag-iimbestiga ang mga pulis. Nasaktan ka ba? Hindi po. Maayos naman pong lagay ko. Gusto ko na pong umuwi. Sige, uuwi na tayo. May tumulong kay Eric na makatakas. Huwag kang mag-alala at mahanap natin siya. Dad, ang annulment papers, napirmahan ba? Tanda po papipirma ng lalaki na biglang may lumabas na usok at nagdilim ang paligid. Tangay niyang papel, parang mahika na bigla tong nawala sa kinuupuan nito na nakaposas pa. Dad, i-check niyo pong mga CCTV, baka may makita kayo. Wala nga, malinis ang pagkakagawa, pero hindi pa ipinapanganak ang makakatalo sa akin. Mahuli ko rin ang lalaking yun. Tumango siya. Dad, nag-aalala ko. Gusto ko na mapirmahan yung annulment para mawala na siya ng habol sa kayamanan ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Walang ibang makakakuha ng yaman ng mga korneho. Nagmamadaling pumasok sa kwarto si Sandra. Nagpunta siya sa banyo. Kinuha niyang bagong cellphone na binilit may bagong SIM din. Nanginginig ang kamay niya. Nagring ang teleponong iniwanan niya kay Eric. Hello, Sandra. Nadinig niyang boses ng binata. Eric, okay ka lang ba dyan? Oo, ikaw. Okay ka lang ba? Parehas basag ang tinig nilang dalawa. Kakalabas ko lang ng hospital. Okay naman ako. Sinigurado kong kumpletong gamit at pagkain mo dyan. Gumawa ka ng account para makapag-video call tayo. Sandra, maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Maraming tumulong sa atin. Sina Brian at Christine, gagawa ko ng account na may video call tayo. Gusto kitang makita, anang binata. Ilang minuto lamang ay parehas silang nakagawa ng bagong account gamit ang bagong phone number. Hindi niya maiwasang maluhan na makita si Eric sa camera. Sandra, I'm so sorry. Hindi kita naprotektahan. Pasensya ka na rin kung nagduda ako sa'yo. Pinaliwanag sa akin lahat ni Brian ang pakipagsabuatan mo sa daddy ko at kung bakit mo pinarehistro ang kasal natin. Sandra, mag-iingat ka. I-check mo mabuti kung may hidden camera o wiretapping sa loob ng kwarto mo. Ipa-check mo kay Christine.
Nasa loob ako ng banyo at mahina ang boses ko. Kumain ka na ba? May masakit ba sa'yo? Wala, okay lang ako. Wag mo kong intindihin. Saglit silang nagtitigan lang sa kamera. I miss you so much, Sandra. Madamdaming pahayag nito. I miss you too, a lot. Palagi kitang naiisip kahit na ayokong isipin ka. Dahil sa pag-aakalang masamang tao ka. Napahagulhol na siya. Ang dating hindi maiyak na dalagay nag-iiyakin na. Sandra, I love you at first sight. Nung nakita kitang naglalakad palabas ng airport, you got my heart. Pero pinigil ko sarili ko. I know our ending. Isang bodyguard at isang heredera. Hindi ito isang pelikula. Kaya hindi tayo bagay. Imposible na maging tayo. Ibinaling kong atensyon ko sa iba pero nagawa mong ipalimot sa akin ang lahat ng posibleng maging hadlang. Sandra, mahal na mahal kita. Ayoko mamatay kasi gusto pa kitang makasama. Hanggang sa pagtanda, bubuo tayo ng pamilya. Pasensya ka na. Sinasabi ko na sa'yo ito dahil ayoko na magsisi ka kung bakit hindi ko nasabing nararamdaman ko. Lalaban ako hanggang sa huli para sa kaligtasan mo, mahal ko. Hilam sa luha ang kanyang mga mata habang nakikinig sa deklarasyon ng pag-ibig ni Eric. Ikaw, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Lumuluha si Sandra. Sasabihin ba niya na buntis siya at magiging tatay ng binata? Hindi pa itong tamang panahon. Pinahid niya ang luha at tumawa. Para tayong nasa long distance relationship. Natawa din ng binata. Nag-iisip na ako ng plano kung paano mailalagay sa rehas si Don Eduardo. Sandra, mag-iingat ka dyan. Huwag kang magtitiwala kahit na kanino. Ang laptop ko. Kailangang ma-save ang file sa isang safe na lugar. Malaking ebidensya yan. Sige, hihingi ako ng tulong kay Christine. Gusto kitang puntahan dyan, kasong higpit ng bantay. Bukas hahanap ako ng pagkakataon para mapuntahan ka at matignan kung sugat mo. Mag-iingat ka. Kung umalis ka na, kaya sa mansyon, baka makahalata si Daddy. Miyembro siya ng kilalang notorious na grupong pumapatay ng tao. Habang hindi niya alam na alam ko ng totoo, safe ako. Nga pala, butit nakuha mong annulment papers na pinapirmahan ko sa'yo. Oo, tinangay ko talaga. Napirmahan mo na ba? Biro niya. Never. Hindi tayo maghihiwalay, Sandra. I'm sorry pero sa akin ka na. Forever. Hindi mapigil ang ngiti sa kanyang labi. Well, Mr. Bodyguard, kinidnap kita para siguradong hindi ka na makipagkita sa kahit na sinong fuck buddy mo. It's only you that I want to fuck every day for the rest of my life. Natameme siya. Oh, bakit hindi ka na makasagot dyan? Makita nga lang kita, tinitigasan na ako. Bastos, natatawang sabi niya. Akala ko hindi na kita makikita, Sandra. Akala ko mapapatay na ako kahapon nang mahuli akong nagpapanggap na kasama ng mga kumukolekta ng basura sa harap ng mansyon ninyo. Umasa ko masisilayan kita. Paulit-ulit ang dasal ko na marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Kailangan masolusyonan natin ang problema at tapusin ang kasamaan ni Don Eduardo. Determinadong wika niya. Tama, pagkatapos ay magsama tayo ulit at hindi na maghihiwalay, sagot ni Eric. Pumasok siya kinabukasan, hindi siya mapakali. Gusto niyang makita ng personal sa Eric. Tinawagan niya si Christine kung posible bang hologram sa exclusive room. Kung sakaling tumingin ang kanyang ama sa CCTV, kaso napakadalang niyang magpunta sa room na yon tapos bigla siyang bibisita. May ideyang pumasok sa kanyang isip. Tama, papalagyan niya ng interior design ng kwarto. Agad niyang tinawagan si Christine sa kanyang plano. Nagpadala ito ng team na kausap niya na dumating ang kanyang ama. May kausap ka pala, anak. Dad, ipapaayos ko lang ang exclusive room natin. May gusto kong burahing alaala. Okay, tama ka. Masyadong plain ngang kwartong yun. Sige dad, puntahan lang namin ang kwarto. Pumasok na sila ng mga mag-aayos ng exclusive room. Nasa bag ni Christine ang damit na pareha sila ni Sandra. Tatalikod to sa camera at magpapanggap na siya. Habang si Brian ay nasa labas ng kumpanya at guguluhin ng CCTV cameras ng ilang segundo upang makapasok siya sa loob ng safe room. Ang safe room may kwartong kompleto lahat at maaring mabuhay ang isang pamilya sa loob ng 6 na buwan. Pumesto si Sandra sa halos invisible door ng safe room. Nakaabang si Eric sa kanya, sinugot siya ng yakap. Sandra, soundproof to hindi ba? Pwede bang sumigaw? Bakit ka naman sisigaw? Hindi ako. Ikaw ang inaalala ko, baka mapasigaw ka sa gagawin natin. Pilyong sabi nito. Hinampas niya ang biceps nito. Nandito ako para kamustahin ka. 15 minuto lamang ako pwedeng manatili dito. Kung ganun mamaya na tayo mag-usap online. Anyang binata at kinuha ang relo at nag-set ng timer. 15 minutes will start now. Anito tinalikan ng kanyang labi. Labis ang pagkasabik nila sa isa't isa. Tumunog ang kanyang phone. Pilit niya yung inabot upang mabasa ang mensahe mula kay Christine. Binaba siya ni Eric. 5 minuto na lang. Nabasa niyang message.
Yes, I will give a signal kapag lalabas na ako. Nagmamadaling reply niya, hinahabol niyang hininga. I miss you so much, Sandra. Palagi kitang iniisip. Ako din, Eric. I miss you a lot. Tinihaya naman siya ng binata at umibabaw sa kanya. Muli siya nitong sinibasib ng halik. Hinalikan siya ni Eric sa labi. I love you so much, Sandra. Matamis siyang umiti, tinawakan niyang mukha ni Eric. Mahal na mahal din kita. Nadinig niyang alarm. Agad silang bumangon at nagbihis. Niyakap siya ng mahigpit ni Eric na tila ba ayaw siyang pakawalan. Bumubuo na ng planong kaibigan mo si Brian kung paano kami ilalabas dito nang walang nakakaalam. Konting tiis na lang. Bago niya pindutin ang signal ay nagyakap na muna sila ng mahigpit. Pagbalik niya sa opisina ay kagad niyang tinawagan si Eric. Hey, wag ka na munang magsasalita. Magbigay ka ng codename. Wag mo akong tatawagin sa pangalan ko. Baka may wiretapping dyan o hidden cameras. Tuso si Don Eduardo. Mag-iingat ka sa bawat galaw mo. Okay, let me think. Kumusta ka na, Tessa? Gagamitin niyang pangalan ng kaibigan. Sige, para akalain niya kaibigan mong kausap mo. Miss na kita, Tessa. Kung pwede nga lang sumama na ako sa'yo. Soon magkikita tayo ulit. Kumusta mga kinakain mo dyan? Okay naman, may supply sa ref. Sandra, kailangan ko makalabas dito. May mga tao akong kakausapin. Sige, mag-uusap kami. Habang nandyan ka, magpagaling ka. Yes, I love you. I love you, my friend. Nagulat pa si Sandra na magsalitang amang nasa pintuan na pala ng kanyang opisina. Mukhang masayang anak ko ah. Opo, maganda pong gising ko. Kausap ko lang po si Tessa. Iwan mo na lang dokumento at ako nang bahalang magpupirma kay Eric para makaalis ka na at makalipad ng Amerika. Dad, naisip ko, bakit ba ako nagmamadali? Hindi agad dolobong tiyan ko, saka hindi naman ako nag-iisang single mom sa mundo. Mas mainam pa rin ang paligid na hindi ka stress. Iba pa rin sa Amerika, makakapag-focus ka sa pagbubuntis mo. Ngumiti siya ng matamis. Atat na atat nitong mamalakad sa kumpanya at mapaalis siya. Pag-iisipan ko, Dad. Salamat po sa concern. Sinama niya sa mansyon ng kaibigan. Christine, pakicheck nga kung may hidden camera or wiretapping, aniya sa text message. Hindi siya nagsalita, just in case to be safe. Tiningnan ni Christine ang buong paligid. Wala, safe. Sabi mo fingerprint mo lang makakapagbukas ng pinto. Oo, kaya kapag wala ko ay walang makakapasok dito. Hindi rin ito basta-bastang mabubuksan. Mag-a-alarm ang phone ko sa sandaling parsahan tong binuksan. Huwag mo lang papapasukin ng daddy mo dahil posibleng makapaglagi siya ng hindi mo namamalayan. Nakahanda ng lahat sa pagtakas ni Eric mula sa exclusive room mamayang gabi. Nakausap na namin siya. Si Brian ang papasok sa system niyo sa katabing building para lahat ay mawawalan ng kuryente at CCTV. Ngunit dahil kailangan ng fingerprint mo upang mabuksan ang pinto ay kailangan mo sumama. Magpapaalam ako sa daddy ko na nagigimik tayo sa bar na malapit kung saan kasama sa planong mawawalan ng kuryente. Magkakagulo sa loob. Bayad ng mga tao doon. 2 minuto bago ka makalipat mula sa bar papunta sa building nyo. 2 minuto ulit bago ka makarating sa exclusive room. Lumabas sila ni Christine. Naabutan nilang ama na umiinom sa beer kasama si Jason. Ninitian niyang binata. Dad, lalabas lang kami ni Christine. Isasama ko mga bodyguard para safe. Nainip na po ako sa bahay. Sige, isama mo na si Jason para magkausap kayo. Nagkatingin na sila ni Christine. Dad, girls night out po ito. Pupunta rin pong kaibigan ko si Tessa. Ganito na lang, this weekend papasyal kami ni Jason. Malaking sagabal si Jason kung sasama ito sa kanila. Oo nga, Daddy. Hayaan natin mag-enjoy si Sandra kasama ang mga kaibigan niya. Ani Jason, tumaas ang kilay niya sa tawag nito sa ama. Sarap pagbuhuli ng dalawa at itali sa malaking puno na maraming langgam. Nagpunta sila sa bar na malapit sa kumpanya. Naupo sila sa dulong table malapit sa exit. May device sila na nasa tenga upang marinig ang bawat isa. Nasa loob ng van si Brian at ang kasama nito sa hacking na gagawin. Aalisan nila ng kuryente ang lahat ng nasa kalapit na building. May 7 minuto sila upang maisagawang pagtakas ni Eric. Sumusubo siya ng pagkain ngunit hindi niya nalalasahan. Ang bodyguards sila nasa paligid. Nagbayad sila ng 2 babae upang madistract ang mga ito. Go, Aniya. Hudyat upang simulan ng misyon. Nagdilim ang paligid. Bigla silang naglaho ni Christine. Nagkagulo sa loob ng bar. 1 minutong nasa labas na sila at lumipat ng Golden Top Holdings building. 1 pang minutong nakalipas at nakapasok na sila sa kumpanya papunta sa exclusive room. 2 minutong nakaraan na makarating sila sa loob. Kalkulado ang kanilang bawat galaw. May 3 minuto bago sila maisakay sa van si Eric at mailabas. Walang ingay at tanging mga aninong makikitang gumagalaw. Halos hindi humihinga si Sandra sa labis na nerbiyos. Nakahinga lamang siya na makarating sila sa loob ng van.
Mahigpit silang nagpayakap ni Eric at naglapat ang kanilang mga labi. Napakasaya nilang magkita mulit mahawakan ng isa't isa. Bro, pwede bang mamaya na yan? Mas na-stress ako makakita na naghahalikan kaysa manghak ng system. Ani Brian. Inggit ang tawag dyan, bro. Masayang sabi ni Eric. Christine, pakitaan nga natin tong dalawa. Banat nito. Eto, gusto mo? Akma ng kamao na sagot ni Christine. Nagtawanan silang apat. Dumiretso sila sa isang villa ninupahan ni Brian na malapit sa kumpanya. Mauna na kami. Alam naming marami kayong gustong gawin na hindi kami kasama. Tukso ni Brian. Kumain na muna tayo. Yaya ni Sandra. Sandra, kailangan mo makauwi sa mansyon. Ang mga bodyguards mo, tsak na hinahanap ka na. Paalala ni Christine. Oo nga pala, tsak na hinahanap na tayo. 15 minutes ka nang nawawala. Bumalik na tayo. Malaking gulo kapag nakarating kay Don Eduardo. Eric, aalis na ako. Pinigilan siya sa pulsuhan ng binata. Teka lang. Mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Tumalikod sina Brian at Christine. Christine, wala ka bang balak na ikis ako? Reward man lang, biro ni Brian. Wala, tigilan mo nga ako. Ni Christine sabay irap. Tara na Sandra, yaya ni Christine sa kaibigan. Ayaw bitawan ni Eric. Nakita nilang mga bodyguard na naghahanap kay Sandra. Miss Sandra, muntik na naming tawagan si Don Eduardo. Ano pong nangyari sa inyo? Natakot kami kaya nagtago kami sa kabilang building. Nagpunta kami sa CR. May nakausap na kaibigan kaya nagtagal. Pasensya na, tara umuwi na tayo. Naabutan pa nila si Don Eduardo at Jason na nagiinuman sa garden. Matapos batiin ay nilagpasan lamang niyang mga ito. Natulog siya na may ngiti sa labi. Labis ang saya na nakita sila ni Eric. Kinabukasan ni nag-inspect siya sa mall na pag-aari niya. Sinabayan na rin niya ng pamimili na kailangan niya. Binili din niya ng damit at gamit si Eric. May mga bodyguards sa paligid. Pakiramdam niya may mga matang nakasunod sa kanya. Para kanino yung binibili mong damit na palalaki? Napapitlag siya na magsalitang siyang lalaki sa kanyang tabi na namimili din ng damit. Eric, bulong niya, bahagya nitong tinasang sombrero. Si Eric nga, napating siya sa paligid. Nasa labas ng store ang kanyang bodyguards. Ano ginagawa mo dito? Bulong niyang halos hindi bumubukang bibig. Sinusundan ka, syempre. Pumasok ka sa fitting room. After 2 minutes, sinenyasan niyang bodyguard na magsusukat siya ng damit. Marami siyang kinuha. Sumunod siya kay Eric. Hinila siya nito sa loob. I miss you, Sandra. Naglapat ang kanilang mga labi. Pangako hindi magtatagal at may papakulong din natin si Don Eduardo para malayo na tayo magkasama. Ani Eric nang saglit na maghiwalay ng kanilang mga labi. May nadinig silang katok sa labas. Miss Sandra, hinahanap po kayo ng daddy nyo. Nandyan po ba kayo? Nagkatinginan sila ni Eric.